Nararamdaman mo ba minsan ang bigat ng katawan, ang mabilis na pagkapagod, o ang malabong paningin kahit na malapit lang ang tinitignan mo, madalas ka bang umihi? Lalo na sa gabi, at parang laging uhaw, natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit tila mas mahirap nang maging kasing sigla tulad ng dati? At bakit parang hindi mo nalubos na na-enjoy ang mga paborito mong pagkain tulad ng pandesal, adobo, o matatamis na minatamis para sa marami sa atin? Lalo na kapag umaabot na sa ginintuang edad. Ang mga ganitong pakiramdam ay tila nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay at madalas, ang salarin dito ay ang tahimik na pagtaas ng asukal sa dugo. Ang katotohanan ay, ang sobrang asukal sa ating sistema ay hindi lang nagpaparamdam sa atin ng pagod. Ito ay unti-unting sumisira sa ating mga organo, nagpapataas ng panganib sa atake sa puso, kidney problems, at marami pang iba na nagiging sanhi ng pagkawala ng ating kalayaan at kagalakan sa buhay. Ngunit huwag kang mag-alala dahil mayroong isang lihim na kayamanan na matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno, ang kapangyarihan ng mga halamang gamot na sagana sa ating lupain. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga kamangha-manghang halamang gamot na makakatulong upang natural na makontrol ang iyong blood sugar, magbigay ng mas maraming enerhiya, at ibalik ang iyong sigla para lubos mong ma-enjoy ang bawat sandali ng iyong buhay kasama ang iyong pamilya at mga apo. Kaya manatili ka at panoorin mo ito hanggang sa dulo dahil may isang partikular na halamang gamot na siguradong magpapangiti sa iyo at magpapalakas ng loob. Simulan natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga halamang gamot na makakatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo. At sisimulan natin sa isang halamang kilalang-kilala ng halos bawat pamilyang Pilipino. Ang madalas nating nakikita sa ating mga bakuran o sa palengke, ang ampalaya, na madalas nating iwasan dahil sa kanyang pait. Ngunit sa likod ng mapait nitong lasa ay nakatago ang matatamis na benepisyo sa kalusugan, lalo na sa paglaban sa diabetes. Ang ampalaya, o kilala rin bilang bitter gourd o bitter melon, ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na panggagamot sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng Asya para sa iba't ibang karamdaman, kabilang na ang pagpapababa ng blood sugar. Mayaman ito sa compounds tulad ng charantin, vicin, at polypeptide P na gumagana ng parang insulin sa katawan. Ang mga sangkap na ito ay nakakatulong sa iyong mga cells na mas mahusay na gamitin ang glucose. At binabawasan din ang produksyon ng glucose sa atay, kaya't epektibo itong nakakatulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar levels. Kung paano mo ito isasama sa iyong pang-araw-araw na pagkain, mayroong ilang simpleng paraan. Maaari kang magluto ng ginisang ampalaya na may itlog o karne, na isang paboritong ulam ng marami. Para naman sa mga mas gusto ang inumin, maaari kang gumawa ng ampalaya juice. Ang kailangan mo lang ay sariwang ampalaya, hugasan ng maigi, hiwain, at i-blend sa kaunting tubig para mabawasan ang pait. Maaari mong ibabad muna ang hiwang ampalaya sa asin sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Saka hugasan bago i-blend. Hindi ito magiging kasing tamis ng mangga, pero ang benepisyo naman nito ay hindi matutumbasan. Tandaan, mahalaga na dahan-dahan mo itong simulan at obserbahan ang reaksyon ng iyong katawan. Kung ikaw ay kasalukuyang umiinom ng gamot para sa diabetes, napakahalaga na kumonsulta ka muna sa iyong doktor bago mo regular na isama ang ampalaya sa iyong diet upang maiwasan ang posibleng pagbaba ng blood sugar na sobra-sobra. Ngayon, mula sa ampalaya, dumako naman tayo sa isa pang staple sa ating kusina, ang bawang. Sino ang mag-aakala na ang ordinaryong bawang na ginagamit natin sa halos lahat ng luto ay may ganito ring kapangyarihan laban sa mataas na blood sugar? Ang bawang ay hindi lang nagbibigay sarap sa ating adobo, sinigang o tinola. Ito ay mayaman din sa alisin, isang sulfur compound na responsable sa karamihan ng medicinal properties nito sa konteksto ng diabetes. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang bawang ay maaaring makatulong na mapabuti ang insulin sensitivity, na nangangahulugang mas epektibong magagamit ng iyong katawan ang insulin na ginagawa nito. Nakakatulong din ito sa pagpapababa ng fasting blood glucose at hemoglobin A1C levels na mahalagang markers sa pagkontrol ng diabetes para ma-maximize ang benepisyo nito. Mas mainam na kainin ang bawang ng hilaw o bahagyang luto. Halimbawa, maaari kang magdagdag ng dinikdik na bawang sa iyong sausawan para sa pritong isda o ihalo ito sa iyong suka at toyo para sa lumpia, ang lola ko.
Kapag feeling niya na parang may nararamdaman siyang kakaiba sa kaniyang katawan, kumakain siya ng isang buong butil ng hilaw na bawang sa umaga. Sabi niya, parang naglilinis daw ito ng kaniyang sistema. Kung masyado namang matapang para sa iyo ang hilaw na bawang, maaari mo itong bahagyang igisa sa gulay o ilagay sa mga sabaw. Gayunpaman, kung umiinom ka ng gamot para sa blood thinners, mahalaga ring kumonsulta sa doktor bago ka magdagdag ng maraming bawang sa iyong diet dahil sa natural nitong epekto bilang blood thinner. Ang pagiging maingat ay susi sa ligtas at epektibong paggamit ng mga natural na solusyon. Tandaan, ang mga simpleng bagay na ito na nasa ating paligid ay may malaking potensyal para sa ating kalusugan. Ngayon na napag-usapan na natin ang ampalaya at bawang na parehong madalas nating makita at magamit, lumipat naman tayo sa isa pang napakayaman na halamang gamot na malawak din ang pagkakakilanlan sa ating bansa at tinatawag pa ngang miracle tree ng marami niyang malunggay. Ang malunggay ay higit pa sa isang simpleng gulay na inilalagay sa tinola o sinabawang isda. Ito ay isang powerhouse ng nutrisyon na may napakalawak na benepisyo sa kalusugan. Kasama na ang pagtulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Mayaman ang malunggay sa antioxidants tulad ng quercetin at chlorogenic acid na nakakatulong protektahan ang ating mga cells mula sa pinsalang dulot ng mataas na asukal sa dugo. Bukod pa rito, mayaman din ito sa vitamina A, C, E at mga mineral tulad ng calcium at potassium na lahat ay mahalaga sa pagpapanatili ng pangkalahatang kalusugan at pagsuporta sa metabolic functions ng katawan. Ang isang dahilan kung bakit epektibo ang malunggay sa paglaban sa diabetes ay dahil sa kakayahan nitong pabagalin ang pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain at pagbutihin ang paggamit ng insulin. May mga pag-aaral din na nagpapakita na ang malunggay ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng lipid levels na nakakatulong din sa kalusugan ng puso, isang mahalagang aspeto para sa mga may diabetes. Paano mo ito magagamit? Napakadali. Maaari mong idagdag ang sariwang dahon ng malunggay sa halos anumang sabaw, tulad ng tinola, sinigang o misua. Kung gusto mo naman ng mas concentrated na dosis, maaari mong bilhin ang malunggay powder sa mga health stores at ihalo ito sa iyong smoothies, juices o kahit sa niluluto mong kanin. Naalala ko pa ang aking lolo sa bawat sabaw na inihahanda niya, palaging may kasamang malunggay, sabi niya. Ito raw ang nagbibigay sa kanya ng lakas at nagpapahaba ng kanyang buhay. At nakikita ko nga ang sigla niya kahit sa edad niyang 85 taon. Para sa mga abala, meron ding available na malunggay capsules na mas madaling inumin. Ang sikreto lang dito ay ang pagiging consistent, ang pagdaragdag ng kahit kaunting malunggay sa iyong pang-araw-araw na diet ay malaking tulong sa pagpapanatili ng iyong blood sugar sa tamang level at sa pagbibigay ng sapat na enerhiya sa iyo. Ngayon, mula sa kilalang malunggay, tumungo naman tayo sa isa pang halamang gamot na marahil ay mas kilala mo bilang gamot sa ubo. Ngunit mayroon din palang hindi gaanong kilalang benepisyo para sa blood sugar, ang lagundi ang lagundi na karaniwang ginagamit para sa respiratory ailments ay mayroon ding potensyal na makatulong sa pagkontrol ng diabetes. Bagamat mas marami pang pag-aaral ang kailangan, mayroon ng mga paunang ebidensya na nagpapahiwatig na ang lagundi ay maaaring magkaroon ng hypoglycemic effects na nangangahulugang nakakatulong ito sa pagpapababa ng level ng asukal sa dugo. Ito ay dahil sa mga phytochemicals na matatagpuan sa dahon ng lagundi na pinaniniwalaang nakakaapekto sa paraan ng pagproseso ng katawan ng glucose. Paano mo naman ito maihahanda? Ang pinakakaraniwang paraan ay sa pamamagitan ng paggawa ng lagundi tea o decoction. Hugasan ng maigi ang ilang sariwang dahon ng lagundi. Pakuluan ito sa 2 tasa ng tubig hanggang sa maging 1 tasa na lang ang matira. Pwede itong inumin 1 beses sa isang araw gaya ng ibang halamang gamot. Mahalaga na siguraduhin mong malinis ang pinagkuhanan mo ng lagundi at kung ikaw ay umiinom ng gamot para sa diabetes. Konsultahin muli ang iyong doktor bago mo regular na inumin ang lagundi. Ang kaalaman sa mga halamang gamot na ito ay nagbibigay sa atin ng mas maraming pagpipilian at suporta sa ating kalusugan. At sa wakas, bago tayo magtapos, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang halamang gamot na unti-unti nang nakakakuha ng atensyon dahil sa kaniyang kakayahan na makatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Ang banaba,
Ang banaba, o scientific name na Lagerstroemia speciosa, ay isang puno na madalas makita sa ating mga parke at hardin dahil sa kaniyang magagandang bulaklak na kulay lila. Ngunit higit pa sa kaniyang aesthetic appeal, ang mga dahon ng banaba ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na gamot, partikular sa Pilipinas at India. Para sa diabetes, ang secret weapon ng banaba ay ang corosolic acid, isang triterpenoid compound na pinaniniwalaang may insulin-like effect. Ito ay nangangahulugang nakakatulong ito sa transportasyon ng glucose mula sa dugo patungo sa mga cells, kung saan ito ginagamit bilang enerhiya. Sa madaling salita, mas magiging epektibo ang iyong katawan sa paggamit ng asukal, kaya't bumababa ang level nito sa iyong dugo. Bukod sa corosolic acid, mayaman din ang banaba sa elagitanins na mga antioxidants na nakakatulong din sa pagprotekta ng ating cells para magamit ang banaba. Ang pinakakaraniwang paraan ay ang paggawa ng banaba tea. Kumuha ng ilang piraso ng tuyo o sariwang dahon ng banaba. Hugasan ito ng mabuti at pakuluan sa tubig sa loob ng 10 o 15 minuto. Pwede mo itong inumin mainit o malamig. Marami na ring available na banaba supplements sa merkado. Pero mas mainam pa rin ang natural at direktang paghahanda. Naaalala ko ang lola ng kaibigan ko na dating madalas nahihilo at nanghihina dahil sa fluctuating blood sugar. Nagumpisa siyang regular na uminom ng banaba tea na itinuro sa kanya ng kaniyang kapitbahay. At unti-unti raw ay naramdaman niya ang pagbabago. Nagkaroon siya ng mas maraming enerhiya at mas naging stable ang kaniyang blood sugar readings. Ang pagiging consistent ay susi sa pagkuha ng benepisyo mula sa mga halamang gamot na ito. Hindi ito instant cure, kundi isang natural na suporta na kapag sinamahan ng tamang dieta at lifestyle ay makakatulong ng malaki sa iyong laban kontra diabetes. Ang mga halamang gamot na ito ay patunay na ang kalikasan ay mayaman sa solusyon para sa ating kalusugan at kailangan lang natin itong alamin at gamitin ng tama. Kaya sa ating paglalakbay na ito, natuklasan natin ang mga kamangha-manghang benepisyo ng ampalaya, ang simpleng ngunit makapangyarihang bawang, ang powerhouse na malunggay, ang maraming gamit na lagundi, at ang eleganteng banaba. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng sariling unique na kakayahan para suportahan tayo sa paglaban sa sobrang asukal sa dugo at sa paglaban sa diabetes sa natural na paraan. Ang mga ito ay hindi lamang mga halaman. Sila ay mga kayamanan mula sa ating kalikasan na ginagamit na ng ating mga ninuno sa loob ng libu-libong taon. At ngayon ay muli nating natutuklasan ang kanilang halaga. Naaalala ko pa ang matandang magsasaka sa probinsya na aking nakilala. Kahit sa kaniyang mga huling taon, malakas pa rin siyang nagtatrabaho sa kaniyang bukid. Nang tanungin ko siya kung ano ang kaniyang sikreto, ngumiti lang siya at itinuro ang mga halaman sa paligid niya. Sabi niya, "Anak, ang kalusugan ay hindi lang nasa gamot na binibili sa botika, nasa kalikasan din sa mga simpleng bagay na ito na kaloob ng Diyos." At totoo nga, ang mga halamang ito kapag ginamit ng tama at may kaalaman ay maaaring maging isang napakalakas na kaalyado sa ating paglalakbay patungo sa mas mabuting kalusugan. Subalit, mahal kong kapwa Pilipino, lagi mong tandaan na ang mga halamang gamot na ito ay suplemento lamang at hindi kapalit ng payo ng doktor at ng iyong mga reseta. Napakahalaga na patuloy kang kumonsulta sa iyong doktor o healthcare professional, lalo na kung ikaw ay may umiiral ng kondisyon sa kalusugan o umiinom ng gamot. Sila ang makakapagbigay sa iyo ng pinakamahusay na gabay batay sa iyong personal na sitwasyon. Ang susi ay ang pagiging maingat at responsable sa sarili nating kalusugan. Isipin mo na lang, paano kung sa paggamit ng mga halamang ito, makakaramdam ka ng mas malaking pagbabago sa iyong enerhiya, sa iyong paningin, at sa iyong pangkalahatang pakiramdam. Paano kung dahil dito, mas marami kang lakas na makasama ang iyong mga mahal sa buhay, makapaglakbay, o gawin ang mga bagay na dati mo lang pinapangarap. Ang maliliit na pagbabago sa ating araw-araw na gawain, lalo na sa ating diet, ay maaaring magdulot ng napakalaking epekto sa ating kalusugan at kaligayahan sa katagalan. Ito ay isang paalala na ang ating katawan ay isang templo at dapat natin itong alagaan. Ang pagkuha ng kaalaman tungkol sa mga natural na paraan upang suportahan ang ating kalusugan ay isang hakbang tungo sa pagiging empowered at pagkontrol sa ating sariling kapakanan. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil sa bawat hamon may kaakibat na solusyon. At minsan, ang solusyon ay matatagpuan mismo sa ating bakuran. Ikaw
Ano ang mga karanasan mo sa paggamit ng mga halamang gamot na ito? Mayroon ka bang ibang sikreto na gusto mong ibahagi sa ating komunidad? Ibahagi mo ang iyong mga saloobin at karanasan sa comment section sa ibaba. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon at tulong sa iba pa nating kapwa Pilipino na nakakaranas din ng parehong pagsubok. Kung nahanap mo ang video na ito na nakakatulong at nagbigay sa iyo ng bagong pag-asa, mangyaring bigyan mo kami ng isang thumbs up na isang like ay nangangahulugang malaki sa amin at nakakatulong upang maabot ng impormasyong ito ang mas marami pang tao na nangangailangan nito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming channel, isaalang-alang mo na ang pag-subscribe. Kami ay nakatuon sa pagbibigay sa iyo ng mas maraming praktikal na payo at karunungan upang mabuhay mo ang iyong pinakamahusay, pinakamasayang buhay. Patuloy tayong lumakas, patuloy tayong gumaling. Mabuhay ka sa iyong pinakamahusay na buhay sa bawat edad, na may biyaya ng kalikasan na sumusuporta sa iyo sa bawat hakbang